one of the legal advisor of Senator Robin Padilla. Kung may nakikita kayong minsan katabi ni Senator Robin na naglalakad, sa, nasa kanyang likuran, sa Senate, sa mga gatherings, he's with us. Attorney JB Hinlo. Attorney, magandang hapon sa inyo. Thank you for visiting Attorney. Mayong adlaw. Ayan. Ka Henry and Karen. Yes, so, salamat sa inyong imbitasyon at nandito ako ngayon. Direct from Bacolod City. Kanya nga parang kaboses ni Boss Jomo yan. No? He's the second cousin of our boss. Yeah, taga Bacolod. Magkamag-anak sila. Oo. Okay, diretso na kami, Attorney JB. Pag sinabi bang legal advisor ng isang senador, like Senator Robin Padilla, ano po ang inyong trabaho? Ano po ang inyong mostly ginagawa at paano po ninyo ina-exercise sa pagiging abogado bilang isang advisor ng senador? Well, as a lawyer, I'm duty bound to help yung isang tao na nangangailangan ng, let's say, tulong sa legalidad, no? So, si Senator Robin Padilla, aking kaibigan, sabi niya sa akin kung pwede ko siyang matulungan during this impeachment proceeding. So, it is my honor to be with him para lang may sasagot sa mga kanyang katanungan kung meron siyang ikukonsulta. But yung desisyon kung anong gagawin at kung ano yung kanyang magiging desisyon sa impeachment, personal niya yon. I'm just here because he's not a lawyer. He needs probably yung mga tulong ng mga abogado para masundan niya yung proseso legal at yan yung that's my role. I'm here as a friend and I will help him sa lahat ng aking makakaya. Sa larangan lang ng pagtayo niya bilang senador, judges sa impeachment court. Yes. Okay. So, Attorney JV Hinlo, sir, ano po ba yung usual na tinatanong niya po sa inyo? Kasi kahit po kami ni Ka Henry, hindi rin naman po kami abogado and we have to do our own research para mas maintindihan po namin yung nagaganap sa impeachment trial sa Senado ngayon. So, for non-lawyers like us and for Senator Robin Padilla, ano po ba yung mga una niyang tinanong po sa inyo? Kadalasang mga natatanong. Well, yung kasagutan ko dyan, there's the lawyer-client relation na may privilege. Confidentiality. I cannot divulge yung aming dinidiscuss, but I assure you that Senator Padilla will independently address the impeachment hearing and he will decide based on his own conscience and knowledge. Yung mga abogado na kanyang mga advisors are here to answer questions kung meron siyang itatanong. But as to the actual questions, hindi po kami allowed base sa legal ethics na sabihin yon. But for the nature of the questions, it's more of knowledge, deeper understanding of the process. Ano po ba ang nature? Yeah, legal concepts, at the same time the process. So, because most of the senators are non-lawyers. And by reason of that, each one of them, they're entitled to seek assistance from their lawyer staff or their legal advisors who are outside the office nila. I think even the lawyers in the Senate, meron silang legislative staff, legis kung tawagin, lawyers and non-lawyer senators, meron silang group of lawyers din sa loob ng kanilang mga opisina. And palaging sinasabi rin ni Senator Robin Padilla, tama ba, Attorney JB, na he is a graduate of criminology and I think may mga background, may mga legal background din siya. And siya po'y wide researcher siya. He's a wide reader. Oh. I myself, I'm surprised matalino si Senator Padilla. Kulang lang yung formal na pag-aaral ng abogasya. But as a reader of laws and history, he's a wide reader and he has his own understanding ng proseso at ng mga concept ng legal. And he has an independent conscience to decide on certain issues and approach tuwing may witness. Believe me, I myself, I'm surprised. Matalino po si Senator Robin, yung nagbabash sa kanya
I think it's more of political rather than yung actual context ng kanyang mga tanong. Dahil po, sa aking obserbasyon, ang mga katanungan ni Senator Robin ay yun rin ang mga katanungan ng masang Pilipino. Pero yun bang mga itinatanong niya, partner, yung mga sinasabi niya, the manifestation, the interjection, the motion, yan ba'y pinaghasama-samang payo, research, stock knowledge, at paglabas niya sa kanyang bibig, sarili niya na yon? Sarili niya yun. Oo. We're here to answer queries ni Senator Padilla. Oo. He also studies by himself. As what I said, he's a wide reader. Yung history ng Romanov. He cited Nagulat the ka rin history ba ron? of Nagulat ka rin ba Russia. ron na ganun kalalim pala yung... Yes. He's a wide reader. And kahit ako, nagulat na may mga atake sa tanong na talagang Robin Padilla na sa aking tingin, nakuha niya at nakukuha niya ang mga nasa isipan ng masang Pilipino. Yung hindi naiisip ng mga abogado, naiisip ni Senator Robin. So, kami, na meron mga bang ganun? abogado, nagtutulungan. With your indulgence, meron bang ganun na, teka, hindi ko na-advise yun tama yung sinabi niya. May mga ganun ba kayo? As what I said, we do not tell him what to answer. We do not tell him what to do. He asks us questions. We give him the best answer or opinion that we have. But at the end of the day, no, kung mag-prepare si Senator Robin, galing sa kanya yon. At sabi ko nga, napakatalinong senador, yung kulang lang sa kanya yung formal na pag-aaral ng batas. Ito, yung aking opinion. Kasi, yun nga, sa social media, may mga nagbabash na dapat tumahimik na lang siya, katulad ng ibang mga senador, kasi hindi naman siya abogado. Ito yung kasagutan dyan. Ang ating konstitusyon, no, Article 11, no, Number 6, Section 3, nagsasabi na yung Senado yung magta-try at hear ng cases of impeachment. Sa ating konstitusyon, nakadisenyo yon na Senado yung magiging trial court. Kung gusto sana ng ating konstitusyon na mga abogado o lahat ng judges ay abogado, dapat ibinigay na yan sa Korte Suprema. Pero bakit ibinigay sa Senado? Dahil ang impeachment proceeding hindi lang legal. Kasama dyan yung politikal at yung ramdam ng taong bayan tungkol sa akusasyon laban sa kanilang na-elect na opisyal, na impeachable official, just like the Vice President. So, yung sinasabi na hindi na naaayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi naaayon sa mga batas, mali yun sa aking opinion. Dahil kung ginusto ng saligang batas na purely legal, yung atake sa issue ng impeachment, dapat iniligay ang obligasyon at responsibility sa Korte Suprema, but it is given to the Senate. So, our senators, they represent, no, the people, the Filipinos. At wala tayong magawa kung yung gusto nilang iboto hindi abogado. Kung gusto nilang iboto, negosyante. Kung gusto nilang iboto, artista. Kung gusto nilang iboto, non-lawyers. No choice because yan yung pinili ng taong bayan. Ako, abogado ako. Tumakbo ako nung last election. Hindi ako nanalo. Ano magagawa ko? Kahit sasabihin ko sa sarili ko na I understand legal concepts far better than the non-lawyers, senators. Wala tayong magawa kasi nakadisenyo yung saligang batas natin na only the Senate can hear and try impeachment cases. Okay, so I think very naman po yan, very clear naman po senator judges, whether lawyers or hindi, siya ay senador. Speaking of Senator Robin Padilla in particular, has the right to be there sa impeachment court. He has the right to ask questions so that he will have kumbaga good understanding kung saan manggagaling yung kanyang magiging desisyon pagdating sa kaso ng impeachment trial. But nabanggit niyo, Attorney Hinlos or Attorney JV, na yung bashing. So ito po ay dahil syempre laganap na rin pong social media.
And nagiging laman po siya ng mga tinatawag natin na mga memes, quotable quotes, mga ganon. Others are, sabihin na natin, medyo masakit. Yung iba naman po funny, 'di ba? Entertaining. Yung iba naman po ay sabihin na natin ay neutral, yung mga ganun po. So, ano po ang pakiramdam naman po ni Senator Robin Padilla dito? Was he able to kahit papaano tell you in a way na hindi siya comfortable dito, hindi siya masaya, o tanggap niya po dahil ito po ay parte ng pagiging isang senador and a public figure? Hindi po nagdi-discuss si Senator Padilla tungkol dyan because sa aking obserbasyon sa kanya, very confident siya sa kanyang performance as a senator during this impeachment trial. Kung titignan mo yung bashing at kung titignan mo yung pumupuri sa kanya, within the DDS universe, yung mga Duterte supporters universe, hindi bashing yung nakalagay doon, pagpupuri. Yung nakikita kong personal na bashing galing sa mga komento sa main media, sa Inquirer page, sa let's say ABS page, pag nakikita maraming laughing emoji. So to the minds, no? Those are comments. Comments. We're talking comments and yung mga emojis also and plus emojis. Makikita natin sa certain news outlets, mas marami yung laughing emoji compared to the like or heart emoji. But within the DDS community, SMNI, no? I don't know with DZRH, no? Hindi bashing yung nakalagay. Bagkus pagpupuri at pasasalamat sa kanyang saloobin at paghandle ng impeachment. So, yung isa ring basihan natin, kung palpak yung ginagawa ni Senator Padilla, bakit sa survey kung saan wala siyang partisipasyon, no? At ito'y independent survey, bakit number 1 siya doon? So, mapapaisip tayo. Pero I think what you're trying to say is all the bashings and different comments negatively It's political. It's political. Okay, but meron ba kayo minsan na pag-uusapan or nag-a-advise ba kayo na ba't di natin kasuhan ito? Ba't di natin pailan ng kaso ito? O si Senator mismo nag-a-ask sa inyo, Dapat bang kasuhan na to? Dapat na bang kasuhan na ito? Wala bang ganyan? Sa pagkakakilala ko kay Senator Padilla, sports siya, no? Sports. May kinasuhan na ba siya? Sa iyong Sa pagkakaalam? pagkakaalam ko, parang wala, no? May cyber libel na ba niya? Sa pagkakaalam ko, wala. Okay. I have not asked him that question, pero sa pagkakaalam ko, he's a fair man and he accepts criticism. Inaamin niya na dati siyang preso, nagbagong buhay, at naging senador siya. He's our number 1 senator nung tumakbo siya, more than Attorney Hinlo, who is a lawyer. Wala tayong magawa eh. Siya yung pinili ng taong bayan.